shy type daw talaga kasi. Ang boyfriend nitong si Oni. Kaya maski in public, pansin niyang hirap itong si Benedict na ipakita yung true feelings niya. Pero ang hiyang iyan ay nagtagal na rin ng 1 taon. Tanggap naman daw ni Oni na ganun daw talaga ang personalidad nitong si Benedict na kanyang jowa. Pero ayon naman kay jowa, pinoprotektahan niya lang daw kasi si Oni mula sa mga taong judgmental. Ayan, mula sa amin. Kapitbahay ko pa dyan sa Marikina. Si Benedict at si Oni, parehong 23 years old. Magandang tanghali sa inyo. Makausap po natin sila live via StreamYard. Benedict, Oni, magandang tanghali. Hello Hello po. po. Good afternoon. Kumusta ba? Saan kayo dyan sa Marikina? Sa ano po kami, sa Nangka po kami. Kumusta dyan? May ilog tayo dyan, ano? Yung papuntang San Mateo, sa Banaba. Opo. Okay naman kayo? Ano Safe? naman po kami? Opo, nasa mataas na area naman po kami, kaya po hindi rin nabaha. Pero yung mga lower area po, malapit sa amin, nagbaha po. Dyan sa Balubad, sa Nangka. Opo. Meron, may tubig. Kala nyo, hindi ko alam meron dyan, ha? po. Basta kayo safe kasi nga, ang ganda pa yata ng pagkaka-makeup ni Oni, eh. Si Oni ba to? Oni, ganda ng Si pag- Oni po. Ako po Oo. si Oni. Alam ko, sa makeup pa lang, eh. Pak na pak, eh. Di ba nga? Wala po akong makeup. Wala ba yan? Natural yan? Parang walang, parang pulbos lang? Walang kakintab-kintab. Wala rin po. Wala rin! Grabe naman, natural beauty, ha? Okay, si Oni po, gusto ko sana sabihin, si Oni po, yung nakasalamin, parehong nakasalamin. Okay, Ito po. Ako po. ayan, si Yung Oni. wala pong pero. Sa mga kapatid po natin mga nanonood sa atin, sa Signal Channel 19, sa Satellite Channel 19, at ganun din sa ating live streaming, si Oni yung naka-black shirt. Ayan, yung naka-white naman ay si Benedict at naka-cap po siya. Ayan, pare-parehas po kami mga nakasalamin dito, ano. Okay, 1 taon na ang relationship ninyo, tama ba? O mas matagal pa? 1 year and 3 months po. 3 months po. 1 year and 3 months. Okay, saan pa kayo nagkakilala, Benedict and Oni? Bali, ano lang po kasi yun ang start po talaga namin is parang ano nga lang po random na araw lang, ganun. Kasi nagla-live stream po ako before. Live streamer din po ako sa TikTok before. And then, parang ang random lang na nasira yung laptop niya. Nung nag-work siya, magkalayo pa po kami noon, taga Manila pa po ako and siya taga Parañaque. So, parang nasira po yung laptop niya ng madaling araw. Tas ako naman po, nag-work ako while nagla-live stream. And then, after po nun is parang nag-join lang siya sa live. And then, doon na nag-start, nag-usap-usap sa live, gano'n, hanggang sa umabot sa Instagram, gano'n. Tapos, pagdating sa Instagram, doon na nagtuloy-tuloy po. Ayan. At kunin naman natin yung version ni Benedict na nanonood kasi. Di ba? Nanonood lang siya ng live stream mo, eh. Paano naman nakuha ni Oni yung attention mo doon sa live stream niya? Ano ba? Parehas ba kayo ng interest? Nagigets mo ba yung mga sinasabi ni Oni noon, Benedict? Tama naman po yung sinabi niya. Nanonood po ako ng live niya noon. Pero nanonood po ako kasi kamukha niya po yung pinsan ko. Kala ko po pinsan ko. Tapos tinawag na ako. Tapos yun, nag-comment na ako. Na-confirm ko hindi ko siya pinsan. Tapos kinuha ko na yung IG niya. Hanggang sa tumagal na po yung usapan namin. Bakit may kuha na ng IG? Sino naman ang naganan yan? Ba't lipat tayo doon? Doon na lang tayo mag-chat. Ba't may ganun? Meron naman chat sa TikTok. Hindi, sa TikTok po muna kami nag-uusap. Tapos pag gusto na namin makita yung mag-video call po, sa IG kami pumunta. Ayan Sa IG na po kayo pumunta. Okay, sinong unang tumawag? Uy, Nagturuan. Okay, walang gustong umamin. Sino yung mas eager? Sino yung mas gigil na tawag ako, gusto ko itang makausap, gusto ko itang makachika? Si Oni o si Benedict? Sige, isa pa nga yung mga daliri ang mga sasagot. Sorry po. Sino sa inyo yung mas eager na makausap na, makita na yung isa't isa? Medyo nag-start. ikaw yun eh.
Siya kasi yung nakikipag-meet up eh. Hindi pa rin sila ano, no? O talagang nakaturo siyang ganun. Well, anyway, ayan na nga. Nag-umpisa na ang isang pagkakaibigan. Friendship lang naman talaga ba ang unang gusto mong mangyari, Benedict? Oni, papaano ba nag-transpire ito at nagtuloy-tuloy na nga sa naging magkarelasyon na kayo? Ano po kasi siya eh, parang, yan po, nag-umpisa lang dun sa support lang sa live, ganon, hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung usap, hanggang Mhm. sa, yan na, nagkaaminan na, tapos, after a month, yan, nakita kami, and then, ayun po, doon Oh. na po nag-viral yung video namin sa TikTok na Mm. first day meet up po namin. Oh. First time namin mag-meet. Malapit po sa amin. Tapos nag-viral po siya sa TikTok hanggang sa Mhm. kumalat sa Facebook, sa iba't ibang social media platforms po. Oh, okay. Ayan, doon ba sa pagsuporta nitong si Benedict doon sa iyo, Oni? Doon ba sa life mo meron yung nagbibigay ng mga, 'di ba may mga gems doon? Ano ba ang tawag doon? May mga gem, may mga pa-heart, ganyan. Ay, yung mga gifts po. Oh, mga gifts. Oh. Apo, yung mga roses po, ganun. Oh. Nagpapadala ba si Apo, yung mga rose Benedict? po, ganun. Tapos mga heart. Apo, nagsisend siya ng ganun. Tapos Mm. may time pa po na ano, na parang nagpaparinig ako sa ano, na gusto ko ng gatas, gano'n, ng Oh. milk. Magsisend siya ng mga ano, gifts na milk, gano'n. So parang nag-aano siya, sabi ko, wow, sabi ko gano'n. Dito nagsisend ng ano, tapos yung sa Ah. flowers, sabi ko, never pa ako nabigyan ng flowers, magsisend siya ng flowers doon sa gifts, as a Mm-mm. gift siya. Yan, may Kaya ayun. corresponding ano yan, 'di ba? Kasi may mga corresponding Opo, meron. amount. Ayan, kahit papaano, yung mga ganyan. So, ayan na, nahahalata mo na special talaga at all ears sa'yo itong si Benedict. Opo. Oh. Napansin ko na rin po doon, sabi ko, okay, baka ano, may gusto siya parating gano'n. Oo na, malinaw na malinaw na. Lahat ng na-request ibinigay. Ala, ano to? Halika, IG. Ayan na, IG. And then after a month nga, nagkausap na kayo. Naging trending pa yung ano ninyo, no? Yung sabi mo nga, yung pag-meet ninyo for the first time. Pero, eto na. 1 year and 3 months na nga kayo sa relationship ninyo. Pero sabi mo, Oni, parang itong si Benedict ay sabihin na nating ano ba, nonchalant sa kanyang Introvert po. introvert sa kanyang pagpapakita ng affection. Ano ba to? In public lang ba? Or kahit na kayo lang yung magkasama? Talagang ganyan siya. Ano po kasi siya eh, talagang nung nakilala ko po siya, introvert naman po talaga siya. And then, bali, sobrang extrovert po ako. Tapos, kinoconsider ko yung sarili ko as a social butterfly. So, pag nakikipag-usap ako sa mga tao, very confident, lahat very maboka, kumbaga, ganun yung Mhm. tawag. And then, ano siya po eh, yung pagiging shy type niya sa akin, parang umabot po siya ng isang taon, halos isang taon din po bago siya naging very open sa lahat. Mhm. Yung ultimo po yung, kunwari, may tatawag sa kanya na someone, kailangan ako muna yung sasagot kasi kinakabahan siya. Yung ganun po. Tapos Bakit? sa mga... Ba't ganun, Benedict? ganun po yung ano niya. Ganun po yung pagiging shy type niya. Parang nakabantay ako sa kanya. Ganun. Oh. Tapos kunwari po yung magrereklamo yung sa mga fast food chains, gano'n. Mm. Pag may maling order, siya, syempre dahil nga shy type siya, hindi na siya hindi na siya magsasalita. Ako ang lalapit, ganun po. Ganun po yung namin, yung parang nangyayari sa amin palagi. Oo, pero alam mo, maraming salamat, Benedict, ha, dahil hinarap mo kami dito. Ayan, kailangan ko bang padaanin yung mga tanong kay Oni? Oo, bago niya sabihin sa'yo. Baka natatakot ka rin. Baka bigla ka na lang manigas dyan, Benedict. Hindi ka naman na kinakabahan. Pero, ayun nga 1 year, 3 months na. Ilang buwan mo na rin na nai-open ang sarili mo. Bakit kaya, Benedict, nagkaganon yung personality mo, no, towards Oni nung umpisa? Kasi po, first boyfriend ko po si Oni. And lahat po ng naging ex ko, babae po. Mhm. Nung araw po na naghiwalay kami nung ex ko is inamin ko po sa kanya na bisexual po ako.
And then yung mga iba naming kaibigan or iba ko pong kaibigan is para pong against or homophobic po pagdating po sa mga ganyan. So, nung tinry ko pong mag-boyfriend, kung siya po, naririnig ko po or parang nakakakuha ko ng feedback sa kanila na, yak, parang Benedict, Oni, pinandidirihan po yung medyo mga nagbabuffer katulad- yata yung ano natin. Ano? kini-question ko yung, Oo. Ayan. Ay, sorry po. Oo, medyo nag-buffer. Ayan. Ano ulit? Nakakarinig ka ng mga negative comments. Tama ba yon, Benedict? Medyo naputol-putol dun no? po, may mga kaibigan po kasi ako na parang against po sa pagiging ganyan po. Like sa amin, LGBTQ. Mhm. And parang, syempre ba, first time ko, natakot po ako na baka ganun din po yung tingin nila sa akin. Which is, ganun nga rin po talaga yung tingin ng iba sa akin. Syempre po, natakot ako kasi ayoko rin po talaga ng judgment pagdating lalo na sa mga kaibigan ko po. Kasi nga, parang special po sila sa akin. Yes. And in-explain ko na nga po sa Ibig sabihin pala, Benedict, kaya medyo introvert ka, talaga makitungo rin noon kay Oni, ay sabi mo nga rito, pinoprotektahan mo lang siya sa mga taong judgmental, sa mga bashers, dahil doon pa lang sa circle of friends mo ay meron ng mga tumalikod sa'yo. Tama ba yon? Meron, apa. Oo. At ngayon, mas nakakatipid ka na kapag nagkikita-kita kayo ng mga friends mo. Mas konti na no? Yung mga totoo na lang yung nililibre. Diba? Sometimes it's a blessing kasi na ganyan, ma-filter out yung mga hindi naman pala talaga, hindi naman pala ako tanggap nito kung sino ako Pero it also has something to do sa kung sino ka talaga, Benedict, yung pagiging introvert mo. Masasabi ba nating ganun yun? Sabi mo kasi nagkaroon ka pa ng ilang mga girlfriends noon bago pumasok si Oni sa buhay mo. Mas ano na ba ang pinagkaiba? Lalo na ikaw, Benedict, ano na yung pinagkaiba ng paghinga, ng pag-express, ng pagmamahal? Simula nung parang naninimbang ka pa nga doon sa mga kaibigan mong judgmental, sa mga taong judgmental na parang, teka lang, ayoko silang gulatin ngayon na, hindi, wala naman ang magagawa. Ito talaga ang choice ko. Mahal ko na si Oni. Okay. Ano ang pagkakaiba, Benedict? Ngayon po, mas ibang-iba na, kumbaga, mas out na po kami since marami na rin akong pinopost sa kanya sa public. Nilalagay ko na siya sa mga Facebook ko, Instagram, and ngayon po is magka-live-in na po kami. Kumbaga, out na po. Out na at mas masarap na ang pagharap sa ibang tao. Ang haharapin mo na kasi ngayon yung mga rumerespeto sa inyo. 'Di ba? Pero kayo ba 23 years old pa lang kayo? Alam niyo naman merong mga issues na sa paligid natin na meron pa rin talagang mga hardcore na hindi tanggap ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Ano ang magiging reaksyon ninyo kung sakasakali na meron kayong makaharap, merong umatake sa inyo, or kwentuhan nyo kami kung merong umatake na nga sa inyo, ng direktang ganun na nagsabi na, yak, ano ba naman yan? 'Di ba? Merong mga nandidiri. I mean, hindi katanggap-tanggap pa rin para sa kanila, pero dahil sa expressive kayo, sa mga sarili ninyo, expressive din naman sila sa kanilang mga opinion. Paano nyo dinidil yung mga ganyan? Actually po wala naman po kami na experience pa na gano'n, na yung parang harap-harapan. Usually po kasi dahil nga po sa TikTok siya madalas mag-post, ganun po sa mga social media platforms. Doon po kami nakakatanggap ng hate comments, ganun po. And usually yung mga terms, lang po, literal na mga pang-asar na mga words, yung ganun. And dahil nga po naging open kaming dalawa, dahil po mas naging okay kami sa relationship namin, parang wala na po sila sa amin. Parang, sige, parang lang po, dahil nagko-comment kayo sa amin, nadadagdagan yung engagement ng video. So, panalo pa rin kami. Ganun po yung dating okay. Parang hindi na po kami maaasar kasi ayun, at least napapansin nila tayo. At least nadadagdagan yung comments natin. Ganun lang po namin tinitake siya. Yan. But of course, syempre, nirespeto nyo rin naman yung opinion pa rin ng iba.
Opo. Oo, ayan. Okay. So sa ngayon, happy na itong si Benedict at si Oni. Alam mo, gusto kong hingan muna ng message itong si Oni. Ayan, dito kay Benedict. Kasi, syempre, medyo ang tagal mo naman maging expressive ng sa pagmamahal mo sa akin. Magwa 1 year na tayo, kakaasar ka na ha. Hindi ka yata proud eh. 'Di ba? May mga ganyan na mga hiritan. Ayan. Papaano mo naman siya gustong pasalamatan ngayon na very proud na rin siya sa kung ano man ang meron sa inyong dalawa, Oni? Go ahead. Um, Yan lang po, sobrang thankful pa rin ako kasi Sabihin mo sa ayan kanya, nga po. Oni, harapin mo si Benedict. Ayan, sobrang Sabihin mo sa okay kanya, po. wag ako kausapin nyo. Nonood lang kami dito. Ayan, sobrang thankful ako sa'yo kasi nagbago ka and pinakita mo rin naman talaga sa akin kung sino ka. And kahit tumagal man siya ng ganun katagal and tanggap naman kita talaga noon and natutuwa lang ako kasi everyday talaga may improvement and yun lang. Thank you. Thank you kasi mas naging open siya. Yun lang po. Benedict, it's your turn. Gusto ko lang din mag-thank you kasi hindi mo ako iniwan sa matagal na panahon na hindi ko nabibigay yung gusto mong flex sa social media kasi takot ako, hindi ko ikaw napakilala sa mga kaibigan ko kasi takot ako. Pero ngayon, wala na akong pakialam sa kanila. Mawala ang dapat mawala. Basta dito ka lang. Yun lang po. Yan. But of course, syempre, 'di ba, ang hiritan, yung mga tampuhan nga, hindi mo naman ako fine-flex sa social media. Mag-agree ka naman ba, Oni, na syempre ang kasiyahan ninyo ay nakabase sa nararamdaman ninyo sa isa't isa, ha? Hindi doon sa engagement sa social media. Opo. Oo, kasi yung iba may mga ganyan eh, ano, kahit naman sa male, female couples, 'di ba? Hindi mo ako pinapakita sa social media. Hiwalay na lang tayo. Oh, yung mga ganyan. Oh, parang doon nakabase yung kasiyahan nila. But of course, hindi naman tayo sa ganung mababang level lang, ano. Lambing lang, kumbaga, Oni, tama ba? Opo. Tama naman Oo. po. Ayan. Meron ba kayong mga gustong pasalamatan, mga kaibigan na nakasuporta sa inyo from day 1 hanggang ngayon na 1 year and 3 months na si Benedict at si Oni? Go ahead, pasalamatan nyo naman sila at sa pamilya ninyo. Tanggap naman sa pamilya ninyo, no, ang relationship na meron kayo. Opo, legal naman po kami both sides. Yan. Go ahead, sige. Nanonood po yung mga friends ko ngayon na sa kanya-kanya silang bahay at trabaho and yung family ko po nanonood. Sa mga friends ko, si Hazel and si Jelly and sa family ko naman po is Irigayan family and then si Echo Purosato, si Sean Tumampos at si Gretel Joyce Irigayan, kapatid ko po nasa Korea. Nanonood din po siya. Uy, Yan hello. po. Oo. Benedict. Binabati ko lang din yung pamilya ko. Di ko alam kung nanonood sila ngayon. Pero, yeah. Hello sa inyo. And sa lahat Pahiyain ka ng, pa rin. sa lahat ng naka-follow sa akin sa TikTok, hello, Benelicious. Yan lang po. Yon, maraming salamat sa inyong dalawa. Paano nyo ba ine-express ang pagmamahal ninyo sa isa't isa? Patingin naman kami. Oh. Pwede po ba dito Ano pwedeng? Pwede po ba dito yon yung kiss? Oh, pwede naman. Wholesome lang tayo. Yun, oo. Nag-kiss si Benedict sa cheeks lang naman ni Oni. Maraming salamat sa inyong dalawa, ha. Ayan, Thank you po. muntik na maging problema ang pagiging shy type, pero sa bandang huli ay naipakita rin naman ang totoong pagmamahalan.